Sinampahan ng ikalawang plunder complaint si Vice President Sara Duterte. Ayon kay dating Senador Antonio Trillanes at sa grupong The Silent Majority, maraming ginawang anomalya ang bise mula nung alkalde pa siya ng Davao City. Para bigyan ng mukha ang balita live mula sa Office of the Ombudsman si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles. Pops J, tila multo na nga ni Vice President Sara Duterte ang kasong pandarambong, graft and corruption. Kasunod yan ang panibagong mga reklamong inihain laban sa kanya kaugnay sa umano'y maling paggamit ng pondo sa mga ahensyang kanyang hinawakan. Bulto-bulto mga dokumento ang dala ni na dating Senador Antonio Sonny Trillanes at ng civil society group na The Silent Majority nang dumulog sa Office of the Ombudsman para yan sa pagsasampa ng patong-patong na kasong plunder, graft, culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnayan ng umano'y mga katiwaliang nangyari sa mga opisina na hinawakan ni Duterte tulad ng Department of Education, Office of the Vice President at maging ang City Mayor's Office ng Davao City. Pati ang mga alegasyong tumanggap ito ng pera mula sa mga personalidad na sangkot sa kalakaran ng iligal na droga. Naniniwala ang grupong The Silent Majority na sa kabila ng investigasyon hinggil sa maanumalyang mga flood control projects ng pamahalaan, hindi daw dapat tumigil. Nahabulin din ang iba pang opisyal ng pamahalaan na sangkot sa umano'y sistematikong pandarambong sa bayan gaya ni Duterte. At ang pananahimik daw ng bise na sagutin ang mga seryosong alegasyon na ito ay binibigyang diin lamang daw ang pangangailangan para sa agarang pananagutan. Kasama rin sa mga reklamo laban sa bise ang umano'y gross incompetence nito, bunsod ng 12 billion pesos na COA disallowances ng DepEd at ang unliquidated cash advances nito. Narito ang bahagi ng pahayag ni Trillanes. Hanggang ngayon ay nagpapanggap sila na simpleng mga tao sila, simpleng pamilya. Pero dito, pag nakita nila yung bilyong-bilyon na pera nila Sara Duterte at Mans Carpio, eh siguro naman bubuksan na ng mga kababayan natin yung kanilang mata at tanggapin at lunukin ng mga tiwalinga itong mga tao. Pops J, paglilinaw din at dagdag ni na Trillanes at ng grupong The Silent Majority, ito daw ay supplemental case patungkol nga doon sa nauna ng ipinasa na reklamo din kay Vice President Sara Duterte dito sa Office of the Ombudsman noong Disyembre nakaraang taon. Kasama na rin dito yung mga naging testimonya ni Ramil Madriaga na umano'y self-confessed bagman ni Duterte. Pops J. Arles, may sagot na ba si VP Sara Duterte dito sa panibagong reklamo sa kanya? Pops J, alam mo, pagkatapos na isang pangayo reklamo laban dito kay Vice President Sara Duterte, nang hingi na tayo agad ng pahayag at kanilang paglilinaw dito sa issue na ito, pero wala pa silang nagiging sagot matapos i-acknowledge ang ating mensahe sa kanila. Arles, sino ba itong The Silent Majority na kasama niya sa paghahain ng reklamo? Pops J, itong The Silent Majority ay isang civil society organization at advocacy group na nakatuon sa pagtataguyod ng rule of law, transparency at good governance sa Pilipinas. Ito ay kasama, lupon ito ng mga professional, academics at concerned citizen. Ayon sa kanila, layo nila na bigyang boses ang mga unheard o ang mga hindi raw naririnig na mga daing ng publiko, kaya na nais nila na masiguro yung pananagutan mula sa mga opisyal ng pamahalaan, gayon din ang pagbabantay sa pondo ng bayan at siguruhin nagagamit ito sang-ayon sa pangangailangan ng publiko. Arles, gaano ka-confident sina dating Senador Trillanes sa reklamo laban sa bise? Pops J, very solid daw yung kanilang mga ebidensya, lalo nga itong ilan sa kanilang mga testimonya at mga papeles na nakuha ay may mga certified true copies daw. Mayroon din ditong mga bahagi tayo, sinilip natin Pops J yung verified complaint, nakita natin dito na meron din silang kasama ditong mga papeles mula doon sa Quad Committee hearing kung saan sinilip nga din itong confidential funds at mga intelligence funds ni Vice President Sara Duterte. May nakita pa nga tayo dito, Pops J, na pati yung concern nila kung paano ginamit yung 2.7 billion pesos na confidential funds ng Davao City noong si Duterte pa ang mayor nito at si Zulaika Lopez naman yung city administrator na hindi rin nasagot. So they're hoping, Pops J, na ito nga ay mag-prosper, lalo pa parang mabilis naman daw yung nangyari sa paglabas ng warrant of arrest kay dating Senador Bong Revilla na 1 linggo lamang ang tinagal at yun nga kahapon ay dinala na agad sa Sandigan Bayan. Arles, aminado si Trillanes na popular si VP Sara Duterte.
Gaano ba kabigat yung aligasyon nila laban sa kanya? Pops J, mabigat, no? Nakita talaga natin doon yung kabi-kabilang mga annexes ng kanilang mga reklamo, no? Pero hindi naman itinatanggi ni Trillanes na nananatiling popular si Vice President Sara Duterte, bagaman sinabi niya na mas bumaba na daw yung trust rating nito ni Duterte dahil nga sa kabi-kabilang mga issue na napupukol din dito. Pero dinagdag pa ni Trillanes, Pops J, na ginagamit daw ni Vice President Sara Duterte yung mga fake news at mga trolls para nga sa kanilang imahe, no? Pero kasama yan sa mga hintayin pa nating sagot para sa paglilinaw at sa panig ng Office of the Vice President. Maraming salamat, Mobile Journal Arles de los Santos.